Welcome to Stellar Newsium. News YouTube News Hub. Stellar News PH, yung YouTube news channel. Subscribe now. Dito sa Stellar Network ay siguradong updated ka sa showbiz news at iba pa. Kaya kung first time mo dito ay mag-subscribe ka na. Pahayag ni Sara Duterte tungkol sa relasyon nila ni Pres. Ferdinand Marcos Jr., kamakailan lamang ay nagbigay ng pahayag si Vice President Sara Duterte na nagdulot ng iba't ibang reaksyon sa publiko. Ayon sa kanya, hindi kami magkaibigan. Na tumutukoy sa kanilang relasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ipinahayag niya na ang kanilang pagkakakilala at pakikipag-usap ay nagsimula lamang nang sila ay maging magkasama sa tiket noong 2022 national elections. Sa kanyang pahayag, nilinaw ni Duterte na ang kanilang interaksyon ay hindi lumampas sa kanilang tungkulin bilang mga kandidato. Sa kabila ng kanilang pagkakaisa noong halalan, tila may mga hadlang sa kanilang personal na relasyon. Dagdag pa niya, ang huli nilang pag-uusap ay nang siya ay nagbitiw sa kanyang posisyon bilang kalihim ng edukasyon noong Hunyo 2024. Bagamat mayroong distansya sa kanilang personal na relasyon, binigyang diin ni Duterte na ang kanilang koalisyon, ang UNITEAM, ay nananatiling matatag. Ipinakita nito na kahit may mga hindi pagkakaintindihan sa pagitan ng mga leader, ang kanilang layunin para sa bansa at mga mamamayan ay nananatiling pangunahing prioridad. Ang pahayag ni Duterte ay nagbigay diin sa katotohanan na hindi lahat ng political alliance ay nakabatay sa pagkakaibigan, ito rin ay maaaring nakasalalay sa estratehikong layunin at pangangailangan ng bansa. Maraming tao ang nagbigay ng kani-kanilang opinyon hinggil dito, mula sa mga taga-suporta hanggang sa mga kritiko, na nagbukas ng diskusyon tungkol sa tunay na kalagayan ng politika sa Pilipinas. Ang pagkabasag ng samahan ni Vice President Sara Duterte at Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay nag-ugat sa ilang mga salik na nagdulot ng tensyon sa kanilang relasyon. Mga sanhi ng paghihiwalay, isa. Public criticism at political tension. Sa nakaraang mga buwan, ang mga pahayag ng pamilya Duterte laban sa administrasyon ni Marcos ay naging mas matindi. Halimbawa, inakusahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Marcos na isang adik sa droga at tinawag ang kanyang anak na si Sebastian Duterte ang Pangulo bilang tamad at walang malasakit, isa, apat. Ang mga pahayag na ito ay nagdulot ng pag-aalinlangan sa kanilang alyansa, dalawa. Pag-alis ni Sara Duterte sa Lakas Sindi, noong Mayo 2023, nagbitiw si Sara Duterte bilang chairperson ng ruling party na Lakas Sindi, na nagbigay diin sa kanyang pagkabahala sa political toxicity at mga execrable political power play na nagaganap. Ang kanyang desisyon ay tila isang tanda ng lumalalang hidwaan sa loob ng kanilang koalisyon, tatlo. Pagkakaiba sa mga patakaran, may mga pagkakataon ding umamin si Sara na hindi siya sumasang-ayon sa ilang patakaran ni Marcos, partikular ang tungkol sa peace talks sa mga rebelde at ang kanyang paglapit sa China. Ang mga pagkakaibang ito ay nagpalalim pa ng hidwaan, apat. Pahayag ng First Lady. Ang mga pahayag ni First Lady Liza Araneta Marcos laban kay Sara Duterte, kung saan sinabi niyang "you cross the line", ay nagbigay diin sa lumalalang tensyon. Ang kanyang pagnanais ng isang paghingi ng tawad mula kay Sara ay nagpakita ng personal na alitan. Pahayag ni Sara Duterte tungkol sa relasyon nila ni Pres. Ferdinand Marcos Jr., kamakailan lamang ay nagbigay ng pahayag si Vice President Sara Duterte na nagdulot ng iba't ibang reaksyon sa publiko. Ayon sa kanya, hindi kami magkaibigan. Na tumutukoy sa kanilang relasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ipinahayag niya na ang kanilang pagkakakilala at pakikipag-usap ay nagsimula lamang nang sila ay maging magkasama sa tiket noong 2022 national elections. Sa kanyang pahayag, nilinaw ni Duterte na ang kanilang interaksyon ay hindi lumampas sa kanilang tungkulin bilang mga kandidato. Sa kabila ng kanilang pagkakaisa noong halalan, tila may mga hadlang sa kanilang personal na relasyon. Dagdag pa niya, ang huli nilang pag-uusap ay nang siya ay nagbitiw sa kanyang posisyon bilang kalihim ng edukasyon noong Hunyo 2024. Bagamat mayroong distansya sa kanilang personal na relasyon, binigyang diin ni Duterte na ang kanilang koalisyon, ang UNITEAM, ay nananatiling matatag. Ipinakita nito na kahit may mga hindi pagkakaintindihan sa pagitan ng mga leader, ang kanilang layunin para sa bansa at mga mamamayan ay nananatiling pangunahing prioridad. Ang pahayag ni Duterte ay nagbigay diin sa katotohanan na hindi lahat ng political alliance ay nakabatay sa pagkakaibigan, ito rin ay maaaring nakasalalay sa estratehikong layunin at pangangailangan ng bansa.
Maraming tao ang nagbigay ng kani-kanilang opinyon hinggil dito, mula sa mga taga-suporta hanggang sa mga kritiko, na nagbukas ng diskusyon tungkol sa tunay na kalagayan ng politika sa Pilipinas. Ang pagkabasag ng samahan ni Vice President Sara Duterte at Pangulong Ferdinand Marcos ay nag-ugat sa ilang mga salik na nagdulot ng tensyon sa kanilang relasyon. Mga sanhi ng paghihiwalay, 1. Public criticism at political tension. Sa nakaraang mga buwan, ang mga pahayag ng pamilya Duterte laban sa administrasyon ni Marcos ay naging mas matindi. Halimbawa, inakusahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Marcos na isang adik sa droga, at tinawag ang kanyang anak na si Sebastian Duterte ang Pangulo bilang tamad at walang malasakit. 4. Ang mga pahayag na ito ay nagdulot ng pag-aalinlangan sa kanilang alyansa. 2. Pag-alis ni Sara Duterte sa Lakas Sindi. Noong Mayo 2023, nagbitiw si Sara Duterte bilang chairperson ng ruling party na Lakas Sindi, na nagbigay diin sa kanyang pagkabahala sa political toxicity at mga execrable political power play na nagaganap. Ang kanyang desisyon ay tila isang tanda ng lumalalang hidwaan sa loob ng kanilang koalisyon. 3. Pagkakaiba sa mga patakaran, may mga pagkakataon ding umamin si Sara na hindi siya sumasang-ayon sa ilang patakaran ni Marcos, partikular ang tungkol sa peace talks sa mga rebelde at ang kanyang paglapit sa China. Ang mga pagkakaibang ito ay nagpalalim pa ng hidwaan. 4. Pahayag ng First Lady. Ang mga pahayag ni First Lady Liza Araneta Marcos laban kay Sara Duterte, kung saan sinabi niyang "you cross the line", ay nagbigay diin sa lumalalang tensyon. Ang kanyang pagnanais ng isang paghingi ng tawad mula kay Sara ay nagpakita ng personal na alitan. Ano ang masasabi niyo sa issue natin today? This has been Angelo, hanggang sa susunod na balita.